sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas sa 4 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta mga hapon? Ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alumom. Matod pa sa mga karaang tao, kita nga mga bagets-bagets ato i-describe ang dagan sa panahon nga hinag ang panahon, unya dayon ginuntan sa baga-baga nga dagom. Marag yapon. Marag yapon lamia. May hapon bitaw subli para sa ato mga sukintig paminaw gialirugan ang Dakbayan ug lalubigan sa Misamis Oriental sa dagom-dagom o dunay dakong posibilidad nga maguwan gani kaganina. Nag-uwan man lunchtime, no? Motong nakapiyong-piyong ko na oras sa kwanto ating paniud to ug nabugnaw ang palibot, no? Nabugnaw ang palibot ug kining busog ay ko kay ang ako nga dessert part, no? Katong lansones nga gihatag ni Ma'am Elizabeth Baselgo bidang tamisa. O tamis gyud kayo, no? Pasensya lang gyud mo nga ipalaway tag gyud mo, no? Aron ma-imagine ninyo nga makakaon gyud mo og bayabas na lang, bisag bayabas. Bisag bayabas na lang, no? Kagahapon mo to. Doon ay gabit-bit og bayabas na. Abi mo na nakuha nga muro man og presko nga bayabas niya, guwang-guwang ba? Siya nga hinatag ni sir. Okay. Maayo kay panghatag. Abi nimo din sa Ciudad Park talagsar nga mag-offer libre ang bayabas, no? Ang bayabas nga makatagamtang kag libre na sa mga probinsya ipanghatag pa na. O daghang motorok diha mismo sa dalan. Dito sa among bukid mo probidan daghang bayabas. Way gaangkon. Oo. Kuan lang kanang unsa niha kining pungpong lang o gapungpong lang ang mga bayabas dinhe sos halinon gyud kayo o kanang mga abukado yaban na o mga tagak lang na sinog ilawg lang sa baboy dinhe bago ko nakapalit 35 pesos per kilo yaban na sos kwarta magyud taon oy. Alright nala sige dito maglangan dirita sa ang nigawa 099 sa to 009 sao na to na pagdaog na ng kalakiha oy dili lang gyud unta magdubli kay kun magdubli gani wa gitay paglao matay esperansa. Anyway maayong hapon sa ato mga estudyante sa atong special class sa Nuda Veritas karong hapon ha. Og inot pa sa bunta tanan present makatambong nining ato karon nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas nga doon na ta YouTube channel diha mismo matultulan nyo mabasa ninyo madugog ninyo ang tanan natong episode sa programa sa YouTube channel sa Nuda Veritas, no? Sayon kani nato nga mapukas, no, ma-open ang mao nga YouTube channel sa Nuda Veritas pinagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. O pagtuplok ni mo na tuwa dito nagtulasik na ang tanang mga episode sa Nuda Veritas program. Pura gid mo kay taas man na, no? Og ako lang ipahibaw nga kung galing gusto mo maga-subscribe ay mo kaulaw ka total di man ko magatanaw ninyo samtang mamino mo na nang Nuda Veritas sa program sa YouTube, no? I-subscribe lang niya. Pasalamatan talamudaan sa inyo nga paghimuon nga subscription kay sus talagsar gid na mahitabo sa kong kinabuhi. Usa kun maluoy mo, hala subscribe mo diha og salamat lang pudaan, ha? Sige. Dito maglangan.
naka-ung-ung na diri ang atong mga pangutana, pero sa di pa ta magtuki sa unang pangutana karong hapuna, ang atong contact number sa atong Nuda Veritas program duha ikatulo ang Facebook 0926 7702 557. Akong balikon 0926 7702 557 o ang ikaduha 0917 704 3210. Akong balikon 0917-704-3210. Dire sa Facebook, pwede sab, no? Sa matter of fact, niya na, present ng atong mga pipila ka mga estudyante. Anyway, gaalaw man tag 15 minutes nga kani nga late, kana ulahi pagsulod, considered kana siya nga kani nga present, no? Katong mo sobra sa 15 minutes, unya magpaybaw nga present siya, atong ingnon nato siya nga kuan, di masan maayo nga mag-ingon na markahan na tog absent, magmahay man sila. Kuan lang kanang dito lang mo sa likod-lingkod. Oliver Ampong Nalwal, naminaw ko karon sa Frank sa imong programa. Awa ka maglakaw de ever. Okay. Si Katrina Max, ang to nga bag-o na to nga suki nga nagsunod din sa programa Pulso ug Nuda Veritas din dapita sa Lumbia, si Ma'am Katrina Max. Hi everyone. Present Sir Frankie, Nuda Veritas. Noted ma'am, present ni si Ma'am Katrina, silang Sir Oliver, no? Rodney Rakenrula, Nuda Veritas, Sir Frank. Mangutana lang ko. Isipon tani nga unang pangutana ha. Unsa gyud ang saktong oras aron ihunong ang pag-video kay panalitan ba naay okasyon sama sa birthday, kasal ug dagkong event kay video kay man good me basta in ana kasagara alas 9 naman i-off, pero pwede ba mag-video kay kutob alas 12 kadlawon? Nay uban ka practice nini kutob alas 10, no? Ang uban moabot sa alas 12 basta exceptional ang okasyon. Kana bitaw nga birthday okay na, nay kasal okay na. Kay dili man kada adlaw mag-birthday, di man pud kada adlaw nga naay kasal sa atong pamilya. So pwede na. Nay uban nga mga burukinto kay og batasan, mga silingan nga mga marites, diyo mudagan kana dito sa barangay Kapitan Kap unsa man si kuan ka pa si Frank kanang gakanta-kanta yabag rabag tingog gabidyo ki kining Kap kining nadisturbo gyud ka imi Kap, wa gyud mi katulog na hasol mi kay saba kaayo. So ang kapitan mo ayom-ayom sad sa pagpasabot na talagsara man na ingon na, no? Pero kung kada gabi sige ng kanta-kanta, hasol na, disturbo, nuisance na kana siya. Okay? So, kung nuisance na, debatable na, pwede nang dadon na to sa barangay atong resolbahon. Kung dili, magkakaso gito na civil case ang maong i-file nga kaso sa nuisance batok sa nagpabuyag diha duol sa ato ang orsilingan silbi nato. Naatay kapaingnan na, no? Pero kung talagsara may tabo, birthday, kasal, pwede guna. Oo. Kanang kapamuyag, ino nga, sir, kini karon naman ugma wala naman Oo. Pero naagi yung mga silingan, labi na nga pungot sa imuha kay panahon sa nang labing eleksyon, kakasungi mo, gadungtan gid mo ni ana. Gadungtan. Mike Akulan, present Ultra Frank. Sige. Noted. Si Lutami Bor is watching. Oy, sayong nakamata, no? Sayong nakamata. Lutami Bor is watching. Sige, salamat kayo. O gatikaw-tikaw ka na nining panahon na sa may palibot niyo diha tugnaw kayo. O kami diri kada hapon gawanon lang yapon me. Si Ma'am Katrina, siya unsay punishment late sir. Sa late gano'n na pag unsay punishment, no? Gano'n na, pero sila present man Alright, kung dili ang video kay kajot, Katrina Max, ingon niya, kung dili ang video kay business, tapad ng mga balay, ini idea. Kung kakadalaw silbi, kung dili ang video kay business naman lugar na, tapad mga balay,
Tapad mga balay. So mag-agad lang lugar na sa suggestion siguro. Kadyot lang, naatay zoning ha. Timan-an na to. Sa mga barangay siguro walay zoning. Pero ang barangay makabuot, no? Tungod kay ang mga barangay maka-issue og business permit. So sa dili pa isyuhan na to ang barangay og business permit. No. Sa dili pa mo issue ang barangay og business permit ngadto sa aplikante. Pangutan-on yun na sa barangay, asa ba ni dapit? Ako anda na siya kap dito sa among balay. Maguno na ka na makadaghan. Dili na na mayo, ilabi na kung kada adlaw silbing negosyo nimo. Hasol naman na, maaway kag yun, mapadlas kag bato diha. Matingala ka na lang, samtang naay magkanta, naay magkahugangkol sa inyong atop, kay gipadlas na mo og mga dagkong bato. Dili maayo, no? Mandato sa barangay nga i-regulate yun ka na. Okay. Wala may mga ginagmay nga mga negosyo kanang pitsi-pitsi nga maka-operate sulod sa barangay o walay permit gikan mismo sa barangay council sa barangay kapitan. So kung si Ma'am Katrina negosyante pananglitan ay bawa na niya. Kung nagnegosyo siya sulod sa barangay bawaan niya ang mga palisya niya na. Okay, so si Ma'am Katrina punctual ni siya kay siya may unang nakapaybaw na ko nga present sila. Silang Oliver. Sir Frank nagwapo. Makadaot yun yung istorya ni Junjun Magas. Mura bitaw o kana bitong luod kay kipaminahon. Okay lang lugar ubakak na. Okay, kadyot lang ha. Sir Frank nagwapo. Unsa di ay nadugang sa atong balaod ngano man nga karon bawal naman mamunal ang mga teacher or maestra nga bot hononaon usaman kini kaparte sa pagdisiplina. Kay panahon nako sa elementary, si Moore, manlupad pa man gani ang mga eraser o chalk, ay nakaabot ka din na. Karong panahon na, mo disiplina ang maestra, kay isumbong naman dayon. Muna nakaparat. Istoryahan ni gamay. Wilson Dalay, shout out ko Frank, o good PM, may ngapon ni Moson, didapitas kalaanan. Muna nga kumbitay sa usa ka punuan nga gamay para ba kunong punuan sa kahoy, katong dito sa Isla de Oro, no? December 11, 16 man siguro to, no? 2011, katubang kaning sendong. Usan ni siya nagkumbitay. Puro man siguro na matyan ni silang Wilson. Oo. Sige son, salamat sa imuhang pagpaybaw nga presensya. Unya dayon, good morning sir, daot tiyempo ulan diri. Hinay lang og medyo tugnaw, murag sige ga aircon. Okay, bitaw. Okay, kini si Lutabor, tuwa na dito sa Italy. Okay, sige, salamat. Now, istoryahan na to ni na magutay balaod karon nga child abuse. Kung child abuse, ga-cover ka na sa mga kabataan nga eskwela kay sila classified as child or children below 18 years old. So usa na sa gikahadlukan ug usa na sa gisaligan sa mga sipat kaayo nga mga kabataan nga dagbaso na nga ni silang silhig, mudagan din kana dito sa kuan, musumbong dayon adto magpo-police blatter, ikiha dayon ang usa ka teacher. Bawal pod kanang gitawag nga corporal punishment, meaning physical. Kanang sa ato insakto ng imuha nga kaniadto labayon man taglampaso, labayon ta og chok. Ako di man ko ulaw na ng kuan kining lampaso, malabay kay di man butalo man sa tong akong maestro o maestra, di kaigo ang likod mo'y maigo. Oo, busa ang likod nako kanon na dako grado kay dala nga suri ba nga sila mo'y na bandahan sa lampaso. Di kaigo kun ako ilang kuan kay mulihay man ko. Ay mulihay ko. Ibawaan ko man nga kini suko na gini So kuhaon niya tong lampaso sa sudlanan, no? Nya ibalibag sa mua.
labayon mig eraser. Kanang magkakaulaw ko, malabayan ko part. Kana bitong maigot ta sa naong niya kay makadaot ra ba kuno ng eraser kanang chalk nga maabug-abugan ang imuhang kuan kanang dagway kay apon kuno ka. Nya kay sensitive man akong kuan skin. So dili basta-basta hawida ang kupanyo itrapo din ako pagtugdon sa chalk. Siyoso bitaw. Abi nimo ngano, tanawon ka sa imong classmate ba? Mao man ang imong kauwawon nga gibati, di man ka mauwa kay gilabay kag unsa di ilabay. Tanawon ka sa imong classmate. Pero wala na kanadto ba? O kita ang mga ingnining edara nato 45. Wala na kanadto eh. Zero na karon because of that. Naibalaod na to. Busa ang mga teacher bisan og usa lang ka stock sa kadang silhig pagwitik ni mo na ilabi na kung burukinto po ning bata ay mong giwitkan musumbong din na siyang mama musumbong din siyang papa unya yung papa musumbong din dito sa principal sir unsa man naghilak ang akong anak sir di na siya gustong mo eskwela ngano man nga di siya gustong mo eskwela nga kaloy sa Dios okay man kita mi dinhi dili sir kigibunalan siya og usa ka box tok sa silhig oo naghilak akong anak sir mahadlok nga motan-aw sa mao nga maestra or maestro na cause of action why kay kung nakaharm gyud siya it causes a lot of it resulted to injury, physically lugar sa kabata na makasog yung lugar, maimbestigar sa mao nga principal. Mo nang peligro karon. Dili ka basta-basta makabuyag sa bata. Mao na ang atong mga bata karon na mga bata nga mga sipat gyud kayo. Insakto ka ng imong concern. Kanito wa man na ay so zero na. Wa na ko katilo og bakos. Katong among batch na mo nga nakauna sa among principal kanato sa tigas kayo bay. Bakuson kagayod. Paludhon ka pagayod sa lugas mais og dili asin. Ingon na may ka disiplinado. Kamo karon? Ako napaluhod ko one time. Kumpisal lang ko ninyo. Sa mga good food, ambot o kadumdum mo, naikindi ka na ito nga murag itlog langgam. Nga, gikuluran bitaw. Kindi. Mani actually, pero gihimo siyang kindi. Ang sulod mani. Ambot na kaabot mo na ito. Gabantayan mo sa ko sa utro sa tong marites tong teacher. Napula akong lips. Kay pula mo tong kindi akong gikaon. Giimbarguhan ko. Ulaw kay bisan to grade 2 ko na itong panahon na makapasiklap ka sa imong classmate na kamay kauwaw imong pagabation. Ipaluhod ko bay. Nya tanaw na sa kus ako mga classmate. Ingon ta kaniadto na gadisiplinahon ta. Karon usahin taon silutan pa ang usa ka teacher. Mudako ang kaso, mudagan dito sa korte. Wala. Mo nang atong mga kabataan karon, nya nuntan pa na ng ubang mga siaw kaayo. Dili kaayo sila submissive sa ilaha nga dapat ang atong mga ginikanan iintrigar ang mga bata ilabi na sa panahon sa ating eskwela ngadto sa atong mga teacher. Ingon nung tanan ang atong batasan. Karon lahi. Sige, balik ta. Diri sa ato ang mga kauban nato sa atong special class. Okay, nala sige. Oliver Ampong Nalual, Sir Frank Nuda Beritas, nganong dili man nahimo sa atong national government nga magbuhat og curfew para sa minor de edad. Kung naanay ga babag ani, kinsa pod ni sila nga mobabag sa curfew para man
good ni sa kayuhan sa kabatanunan ron na di na maglatagaw. Tungod baya kay ayha rani buhaton kung naay pandemya or martial law or tungod kay demokrasya ta. Pero para nako, para wala nay maglatagaw minor, nauntay curfew pareha adtong pandemya. Safe kaayo ang kadalanan kay mingaw man. Maayo bining idea. Ang atong mga kabataan limitahan. Ang makabuhat ni pinagi sa ordinansa, local ordinance. Pwede ni ma-regulate. Kay ang atong mga inunta lang ang gobyerno sama sa syudad sa Cagayan de Oro Part. So, muna akong dalunggan na latayag sulom. Kay gakaon maglanson ni si Sir Frank. Ang sa deka, kamo ba, himantayon kayo. So, panalitan din sa atong mga kabataan. Naay atong mga kabataan nga talagoy gyud dili mo diretsog uli. So, mayon ta mahununaan kay tipik man ni sa gahom sa ato ang gobernong lokal kanang gitawag nato police power, the right to regulate. So angay silang i-regulate ilabi na sa mga kabataan pinaagi sa pagpalabang og ordinansa ug trabaho na kini sa city council. Di ba ang gibasihan sa atong curfew sa atong mga kabatanunan netong pandemya nga milabay? Balaod tong ipalabang sa city council din sa atong syudad. Dapat maupunay buhaton. Ako agree ko sa mga kabataan. Agree ko. Nga musayo sila uli. Labing dugay ha. Labing dugay baka alas 10. Pero kana kondisyonal na siguro gatambong sa unsay mga okasyon na i-concert man panalitan. Di ba? Alang-alang pasiyo na itong uli. Gabayar ba na sila? Exceptional na. Pero may at least ang atong kapulisan mahibaw sa mga local activities para mahibawan po nila. Dapat ilan ang i-reimpose. Natong pandemic bitaw na i-curfew sa atong mga kabataan, di ba? Dapat buhaton na nila. Kanang imong idea, Oliver, maikaya na. Pero gikasubo lang nako ang gipakita nga attitude sa kasagarang membro den dapita sa City Council. Rosendo Dahan, shout out Sir Frank, o si Rosendo, bago ni natong estudyante, si Junjun Macas. Hala, 45 years old pa di ay ka Sir Frank? Ay, noon sa di ay ka Jun? Unsa man di yung pagtanaw ni Monaco? Gatuo di ka na ng mga maritis o ban? Ako imong tuhuan Jun. Hala, 5 years hala 5 years raday atong gap. Okay, bitaw lahi ra karon og kaniadto. Gamay ra pani sa maestra ila dayon ipa-viral sa FB. Toxic ba ning panahona ron? Toxic ba ning panahona ron? Lahi bitaw gid karon. Oo. Diferensya. Kita kanadto pag 6 o'clock Angelos, orasyon ang tawag na muna na. Pag orasyon naa ka sa kadalanan, gabaklay ka hunong kagayod. Di ka mahimo maglakaw. Di ka mahimo magpasagitsit sa imong chinilas diha. Pagbagting sa kampana or 6 o'clock, magpost kagyod sa makajot agi pagtahod o pagampo na nang gitawag nato og Angelos. Amot ng katemaon ba mo na wala na ka na karon. Kay pagkaron pag-abot sa 6 o'clock, ilang katanaw ng Salidas TV. May ngani kay Salida karon nga pangbata. Abis na masiguro dili mga bata. Check out day sa Frank, sa may katanaw ni mo. TVJ. Sama di ay. Kay naa may mga komedya-komedya magbuhakak mo sa tao-katawa. May akong gatanaon. Suroy-suroy ni Libs. Kajot lang ha. Si Ma'am Katrina. Oo. Sir, pwede madiscuss about mag-park cars sulod subdivision. Naisa kabalay, daghang sakyan. Wala sila parking mo ni nakadaot, no? Sa mga silingan park. Ugot mga silingan. Example, Sevier Heights. Wala man aksyon ang mga naasa
Ay bawaan ko ni mo ni ang clamor diha. Ang tinuod, no? Ang atong association diha existing pero vacuum ang ilaha nga kusog murag way umoy part. Ang clamor sa mga tao diha kinanglan nga naay parkinganan. Ang unsa ni ang kun naa kay sakyanan dapat na ikaw galing mong parkinganan. Insakto man ang imuha Ma'am Katrina nga gapasad lang ang sakyanan tuwa makalapas pa nahimong away. Oh, ako saksi ko na. Kay nakatagay naman. Ay dako kay tingogoy ilog sa parking area. Ngano man kay usa or duha ang iyahang sakyanan. Ngano man tuod nga magpalit-palit og sakyanan, unahon nato ang kaparkingan. Tinuod na ang imuhang problema. Ginhawa nila sa mga membro sa mga opisyalis, sa mga association. I think this is not only true to severe rights. Tanan. Except sa mga A1 nga mga subdivision, pananglitan sa kining severe estates. No? O uban pa. May bato sila kay naagyod, spacious ang para nila. Na kining ubang mga socialized housing subdivision silbi, na uban diha, gapalit og daghang sakyanan, naga-occupy sa dalan na, nga dili tungod pagyud sa ila, nahimong away ni part. Nahimong away. So, isakto man ang pinding nga balaod nun, nga gianaya na siguro karon ni Dapitas Kongreso Ma'am Katrina, na ipinding balaod nun, nga no car, sa to, no registration ug no parking. No registration kung walay parking area. In other words, pagpalit nimo sa sakyanan, i-rehistro man nimo na. Usa sa pangitaon nga requisitos as soon as mahingpit na ang maong balaod na akabay parking area sa inyo. Pag ingon og wala, ay lang sa sir, balik na lang sunod. Himoong mandatory kay mao kini ang hinungdan sa away sa mga silingan. Ikaw di Sir Frank, nakay parking nimo, nakay grahe. Naon sa deka. So, mao kana ang atong pangutana kano sa kaha ninyo ni mapadali. Kay mao ni ang away, mao ni ang lalis diha mismo sa mga daplin-daplin. Ang uban galibakon sa mga silingan, magmarites, patuga-tuga man og palit og sakyanan, unya wa man di parking area, ganahan ka makadungog na. Masuko ka gyud, libakon ka man. Ang uban tigpasiatab, magpasiatab lang na ako'y sakyanan bay. Nya magkatawa ka kaya sa mga subdivision, ilang mga ligid gipangsampungan og kanang metallic ng kuan kay ihian sa ero. Kay utro pod ang ero, dili hiniktan, binuhian. Ay, kanang mga problema nga mga pitsi-pitsi, kumon gi kay na, ingon na. Mamuhig ero, niya buhian. Ikaw di Sir Frank, naman siguro kay ero, na may tangkal na ko. Ipapuyo ko man sa tangkal, gasto ro ba? Okay, nala sige. Kanang imong concern, Ma'am Katrina, abi nimo national law ra ay makasulbad niya na. Kung doon ay balaod na tong national, mapugos gid sila pag ayom-ayom pagpangita og parking area. Ang makapuyo, Ma'am Katrina, sa Severe Heights ka or sa Lumbia? Kay nagsulti ka man tuod one time nga naa kay property diha sa Severe Heights, no? Na ako'y usa sa mga tigpaminaw diha nga naapod sa Facebook magtampo-tampo, certain Bariga ang apelyido. Abi nila malimtan nato ng naon sa di ka. Mas makalimot pa si Oliver kay nako. Suroy-suroy ni Libs Motoblag. Noda Veritas, question of the day. Hoy, napayang question of the day. Sir Frank, I have a question. Nahilo man lagi ang mga politiko nga gaplano ibalik ang ROTC og CAT. Need man gug ibalik
need man good ibalik ni as urgent aron madisiplina kay daghan sa mga bata karon way mga batasan. Unsay rason manahilom ni daghan pa ba nigbabag na magbabalaod na ipinding ni? I thought VP Sara o Bato de la Rosa gustong ibalik ni. Gusto nila ni. As a matter of fact, nito miaging adlaw, nagamiting ang gitawag nga LIDAC. Unsa man ning LIDAC? Dito sa Malacañang, Legislative Advisory Council, LIDAC. Ang mga nanambong nini, mga senador o mga congressman. Usa sa ilang gihisgutan ang mandatory ROTC. And so, more than an urgent bill, no? Because the LIDAC is chaired by BBM. And BBM is listening to that report rendered by some members of the LIDAC. So I hope nga tagaan kinig igo-igo nga pagtagad sa ato mga magbabalaod sa lower kung sa House of Representatives o sa Senado. Okay? Ram Aberion, present ko Sir Frank. Okay, noted. Ato mga kuan, mga kaklase nato sa ato ang special class sa Nuda Veritas, Rodney Rakinrula. Sir Frank, ambot kung Nuda Veritas pa ba ni nga concern. Pero Sir Frank, alam mo na ba ang latest? Nag-viral ron sa social media nga naay gajerjer ganinang buntag, quote in the act. Nag-viral siya ron. Naunsa naman ni nga tulay nato nga gihimo naman nga lodging house ang tulay. Murag mga rugby boys o girls man tingali to sir. Unta mabantayan na ni sa autoridad. Kini sila ni bawan ako kanadto pa ni bot kwintahon katong unang mga bat sa mga rugby boys, mga tigols na siguro nining mga panahon na kini mga sumusunod ni. Actually ang atong kapulisan sama sa nitabo kanadto kasuginan man mi isang abi ni Sir Frank, ang problema usa sa mga problema kanang mga rugby boys nga nastulay na nagatago sa ubos nga tulay. O naa diha ka balay-balay na one time nga gioperita nila, no? Tuan nagpunsisok ang uban na ko na naka-recover man ni silang mga butang kay murag kinawat, no? Kinawat kanang tiilan gyud, no? Footing sa mao nga tulay. Murag na ay atop-atop gamay, unya dayon na nailungib nga gamay, dito sila magtago o dito sila siguro mag-unsa diha. So, trabaho ni police. And I hope nga itong kapulisan mag-tanaw pod ni ini. Si Colonel Salvador Radam, na-meet man nato, o I hope nga si Colonel Radam mao naging mangunay nini sa pagtanaw. Kaya usa ni sa ISOR nato dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga paglabay nato na atay mga bisita basin makapangutan na sila o basin og sila na makakita nga nay gajerjer. Ngilad kayo. Nuda Veritas, Sir Frank nga gwapo. Oy, matud pa ni Septem Virgo. Sir Frank nga gwapo og young at heart. Heart ha? Speaking of parking, kanus aman mapatuman ang balaod Sir Frank nga no parking, no sale of vehicle kay 5 years from now basin mura nag-alamigas kadaghan. Sakto kagyo, no? Mura o murag almigas na kadaghan ang mga sakyanan nato. I think, no, as a matter of procedure and policy, ang balaod part sa di pa nato i-finalize, mahingpit ang balaod, national law ang bot na to ipasabot, na ay mga consultation sa nagkalalaing sektor. Kung atong hisgutan ang may tungod sa kining no registration, no garage, or no parking area, I think ang atong industry, car industry sa nasud sa Pilipinas, imbitahon kini sa usa sa mga public hearing or consultation nga himuon ditong dapita sa wanan sa Congress. Either sa House of Representatives o ingon man pod ditong dapita sa Senado. Paminaon ang ilahang concern, ang report, aron ma-picture sa ato mga magbabalaod, ngayon din ni kadaghan ang mga sakanan.
kung makaamgo ang atong mga magbabalaod nga batalyon sa libo-libo, milyon ka mga sakyanan ang na-dispose gikan sa nagkalalay mga branch sa car industry dinhi sa nasud sa Pilipinas. So, mao na makapaamgo kanila, makapadasig kanila, nga kinanglan magbuhat gid sila og balaod. Kay mura na sila og putyukan ang maong gidaganon sa sakyanan nga di na nato na ay disorderly nga ato magakakitaan maglalis pa siguro gani. No? Samot na kung isgutan nato ang parking or garage, usa ni sa mga away nga sagad atong madunggan diha mismo sa mga daplin-daplin, ilabi na sa mga subdivision. So, angay gini nga paspasan. No? 5 years from now, basin mo samot og kadaghan. Imagine nimo, no? The last time nabasa nako ingon sila nga krisis ang nasud sa Pilipinas, na ipanahon di ko kato. Nga naman, kay ang halin nila sa mga sakyanan, na uban mahalinan about 25%. Oo, ang ilang nabaligya. Even more than that, 11 ang Toyota. So, gadagan ang sakyanan. Every year thereafter, additional nga panon sa mga sakyanan ang magakakitaan nato diha mismo sa mga highway. The more nga kini, kung manguli ni silang tagsa-tagsa ka mga balay, problema o asa sila makaparking. Okay. Sige. Thank you. Alright. Di pa yun, no? Sir Frank, unsay imong... Saan Sir Frank, imong naisgutan ang list pendants. Paminaw mong kay gwapo ni nga pahutana, ha? Imong naisgutan ang list pendants sa unang panahon. Unsa man pod ang list pendants nga i-file sa ROD o Register of Deeds. Okay. Kadyot lang ha, as a background, unsa man ang list pendants, importante ni nga mahibawan sa atong mga estudyante sa special class. Okay. Naipanahon nga mulibkas sa dila sa atong mga maisip na to mga kliyente nga madungog nila ang sulti gikan sa mga abogado nga ato ng list pendants. Unsa man ang list pendants? Kini siya Latin term. Ang atong inato nga equivalent nga term nini, Ma'am Katrina, pending litigation. Sa to pa nakanganga kini, nakapinding sa usa ka korte. Kano sa man ni may tabo? Okay. May tabo ni kung ikaw panalitan, si Juan panalitan gifailan og kaso. Ang kaso may tungod sa pagpanag-iya sa yuta. Okay, may claim ka lugar. Unya, ang nagreklamo, ang iyang abogado nga may nagdala sa kaso dito mismo sa korte, mag-ingon sa iyang kliyente, ilis pendants na to ni. Now, mangayo siya og order gikan sa korte kanang notice of list pendants. Ang korte ray makahatag ni ana kanang gitawag nga notice of list pendants aron atong ipa-annotate dito sa Register of Deeds. Paminaw ha, ilabi na sa mga claimant sa yuta, daghan mong ga-claim sa yuta. So galibog ka, baka kini ako ba kay tag-iyan nini o katong akong agaw? Or ang akong kining pag-umangkon maom siguro makatag-iyan nini, murag daghang claimants. Now, sa pagsiguro og matinawan ang mga claimants nga naa pa kininyo dili ni basta-basta madispatcher nga wa ko mahibaw o wa pod masayre sa akong ubang mga igagaw, so ilang ipa-notify ang kining mga hingtungdan nga naay notice of list pendants. Asa man ni nato i-file? Earlier nag-ingon ko nga i-file ang notice of list pendants, order gikan mismo sa korte, paingon dito sa Register of Deeds. Aron pag-abot dito sa Register of Deeds, imarka na dito silbing memorandum, no? Dito sa second or third page sa maog nga original certificate of title, titulo sa yuta, nga maoy subject, maoy rumbo sa inyo pag ilog-ilog sa yuta. Claimants silbi kamo.
Unsay may tabo kung ma-annotate na ang maong claim ninyo, notice of lease pendants, masuwat na dito sa original certificate of title. Ang epekto na mao nga kung ang ubang claimant magbuot-buot, maingon siya nga ako may tag-iyan nini na may akong titulo, palitan na. Siya silbi iyang ibaligya. Dili ka na pwede mapalit. Ngano man, ang buyer maniguro. Munang ingon na to sa pangutana ni Sir Pibida, Pibida, taga-Ipunan, nga unsa bay ibot ipasabot unsay rekisito sa due diligence. And that is part of the due diligence. Nga paniguroon nimo mangayo kag certified true copy sa Register of Deeds kung limpyo ba ni, tinuod ba ni nga certificate of title. Okay? Dabi paghatag sa certificate of title sa imong pagpaningkamot due diligence, dito sa likod na kamarka nga naay notice of lease pendants, that is a warning to the whole world nga kini nga yuta na ay kaso pending sa korte o ayaw palita kay nakapinding pa. Ingon na nakasimple. Nga naman, kay ang uban excited na siya. Palito na ko, ugma, kas ginikas, nana. Ayaw kay makaskas kagyo nana. Mao na siya ang notice of lease pendants. Simple lang na nga term. O kana ra god, pero dako kini nga trabaho, dako kini og impact. Ilabi na sa ato mga igsuon nga naay yuta, naay mga giatubang nga mga kaso, no? Paniguro gyud kung mag-suggest ang abogado nga mag-notice, mag-lease pendants kita ni sir, o mangayo tag-order sa korte, kana protection nimo, protection pod sa uban nga mga claimants. Aro nga walay sa bisan usa nga mga claimants makakuot-kuot og baligya, magtumo-tumo og baligya. So, butangan gyud na dito ang inyong certificate of title sa yuta nga tibuok pa nga mo inyong iawayan, to ay annotation dito sa likod nga kini naay notice of lease pendants per order sa mao nga korte. Mao na siya ang notice of lease pendants or lease pendants. Terminology ni nga murag bag-o siguro sa inyong pagpandungog, pero kung yutaan mo, mabot ang panahon, musangko mo og madunggan kini ninyo. Alright. Unsaon man pagkanselar, panalitan, Ultra Frank, nasulbad na ang kaso. Okay na may. Giayog yun sa huwis. Ingon na panalitan si butang talang si Pedro. Okay na may. Unsaon man nato nga tuwa man tong notice of lease pendants. Ang abogado, konsulbad na ang kaso, ang abogado will have to file a petition addressed to the court that issued the former or previous decision. Katong lease pendants. Tong order, not a decision. Alright. And so, ang abogado, maingon dayon siya muhangyo sa korte. Senior Juez, kining among petition, pagyango-ngo, nga walao na ang lease pendants nga nakasulat dito sa original copy sa certificate of title nga gihipos dito sa direktor sa ROD. Pagkadawat na nga order gikan sa korte, bitbiton ka na pagbalik, balik kita ngadto sa ROD na sab. Ang tumong og tuyo, ipakansilar na nato ang mao nga lease pendants katong annotation nga nakapinding pa kini sa korte kay sulbad na. Meaning petition to cancel lease pendants. Kung wala na kini kay gi-cancel na sa ROD, unsay may tabo, limpyo na. Wala na bad record ang inyoha nga yuta nga giawayan. Pwede na dayon to ninyo, depende sa inyong sabot, mag-ibahin-bahin ba ninyo, naabay gustong mo baligya, dili na angeng argibyado ang buyer. Nga naman, limpyo naman, kay gi-cancel naman, sigon sa order nga gipakanaog gikan mismo sa korte.
least pendants lang na siya bay. Pero katong way yuta ay nalagdahom kadungog ka na na. Kaya yung sao wa man tayo yuta. Parihan ako. Kaang rin taon ng atong ikapasigarbo nga yuta. May man mo kay naa. Kini silang Oliver ay naa ni sigurado eh. Silang Junjun. Papobre-pobre lang na Junjun. Junjun Makas. Bago pa ni siyang birthday. Nya. Abisan pa sa kong imbitahon ni Junjun, balibad man lang kita kay mauwang punta. Oo. Bantayan niya ata niya, manabi na sila mo. Anira ba si Frank? Akong guest ni si Frank sa birthday. Nya ang tibuok nilang mga silingan, mutanaw na ko. Maglisod ako tubag, basig interviewon ko nila. So, may ako ikasul TV. O, diba? So, John, belated happy birthday ni mo dia. Ha? O, si Oliver, una ni mo pipila ka adlaw. Nag-birthday man to si Oliver sa patong pizza, ha? Hasta yung misis, diba? Ay, marites na yung tuwa ba? Noon sa deka. So, mao na, ha? Take note, dagan ako mga term nga gihatag din ninyo. Lispendence, ambot unsa na tong uban. Kalimot na ko. O katong certificate of finality. Mao man tong previous na to nga question. Okay. Nala, sige, thank you ha. Alright, Duda Biritas, Frankie, what should we do about problem no right of way? Wala madala sa barangay kapitan. It's so silent. Murag nakalimtan na. Daghang mga tao nagpuyo sa sulod. Magbaktas mga tao, kilid-kilid mo agi. Lisod kayo agian. For now, naa pa agian. But time comes, isara kay ibaligya sa tag-iya. Ma'am Katrina, may hapon subli ni mo diha, ma'am, no? Natay balaod na ma'am. Easement of right of way. Okay, pero naay mga konsiderasyon para nga di makabalibad. Ang tag-iya sa luna sa yuta nga naa sa atubangan nga dapat mooy maagian og malabyan sa ato mga kaigsonan nga nagpuyo sa interior sa sulod nga bahin. Naatay mga balaod niya na nga angay natong ipasunod. Whereby ang tag-iya sa yuta nga mo'y labyanan dili makabalibad. Ang usa na ka-requisitos, ma'am, paminaw maayo kay pwede nimo kini ma-share, no? Ang usa sa mga requisitos sa easement sa right of way. Number 1. Nga ang manglabay na nang dalana sa usa ka property nga gipanag-iya nga tuwa dito dool na sa karsada nga mo ilang agian. Ang mogamit na nga area mao katong namuyo sa likod nga wala laing kalutsan. So kung ang gareklamo lain nga baryo ang nagreklamo, madawat ba siya? Of course dili. Kaya ang balaod nag-ingon nga kadturang ato o mga estates or mga luna sa yuta nga tuwa sa interior nga bahin nga gipuy-an, surrounded by other states, meaning wa na sila kalutsan, ug maora gini ang mao nga dalan nga pwedeng magamit, maoray pwede nga paminaon nato ang ilang mga request. That's number 1. Alright. Number 2, i-prove dito sa kapitan. Una tas kapitan. I-prove na to nga kining dalan nga gusto namong malabyan nga gipanag-iya ni Don Juan nga naadaplin sa highway. Mao gining dapita nga pinaka-shortcut pagpaingon sa highway. Nga di ka na magtuyok-tuyok pa. Magsuong-suong sa laing balay, gumikan lagi kay wa kay kalutsan. Kana siya maoy usa ka direct nga route, the shortest way possible nga mo'y malutsan sa ato mga individual nga namuyo sa likod. Panalitan si Don Juan ang tag-iya sa yuta. So, magpasabot ang ato mga kliman sa likod nga namuyo nga, Don, wa na magitay lain ming kalutsan except sa imuhang property.
Okay? And so, sabot-sabot sila. Another requirements. Basig mangutana mo. Naabay bayrono ni Sir Frank? Naa. Oo. Pero, naasay uban, maingon nga, libre inyo paggamit. Di malipay ta, kaya wala tayo obligasyon. Okay? So, kana kung ma-prove na to na present ka ng maong elemento, dili makabalibad. Kaya mao man ang balaod. Na-prove naman sa mga namuyo sa likod. Nga dinhera gyud me. Si Juan mapugos because there is a law existing that provides convenience or a sort of access going to and out sa mao nga property. Ingress o egress sa mao nga luna sa yuta. Now, as to the question og doon na by bayronon, naa. Pero naayuban nga maluoy gamit lang mo. Pero magpirma kita kasabutan. Okay? Now, ang balaod nag-ingon pag yun, proper indemnity. Na kanang proper, dagang gawnon na naon sa baning nga proper. Nga indemnity. Na, basta kayo bayad ka. Indemnification selby in favor of Don Juan. Na basing umagamyan siya, sabot na sad mo. Kay proper indemnity man ang requisitos. Na unsa may metabo kundi magakasinabot. Si Don Juan, dili mo tugot. Magkakaso, RTC paingon. Daga na mga kaso na kaso ingon ana kanang easement sa right of way abot sa Supreme Court pagayon. Kana may uban gyud nga gahi gyud ulo. Oo. So, kining easement sa right of way importante kini kaayo. Og mayon ta matuunan kita sa tarong buotan manggiluyon nato nga mga kaigsunan. Kay malukong man ang ato mga higala dito sa likod nga namuyo. Now, unsa bay tawag kanang mogamit sa mao nga luna sa yuta nga labyanan. Itawag nag servient estate unya ang gagamiton nga luna dominant estate. Di na to kay siya masabtan pero igo na lang mulabay og tag-is yuta nga nagpalabay. Basta magakasinabot sila, okay na wa na'y problema. Oo. Depende na dahil na sa sabot either continuous nga easement ba or broken nga easement. Bahala na, sila na magsabot-sabot, wa na ta. Ang importante nga itong mga igsuon nga namuyo dito sa likod, makasulod gawas. Sabutan ninyo ang gilapdon sa agianan. Kay basin unya mingon nga, ay, gamay ra ng 4 metros Don Juan. Himo ang 20 ang gilapdon. Ay sab, that's too much, no? Hasta naman hinoon ang imbis palad mo'y atong ihungit, naapil na hasta ang siko. That's too much, no? Bisan ang kapitan na di masugot. Ano sa ba mo? Mura ka nahimo hinoon ka mo tag-iya. Unya mingon pagyud nga gapangangyo panganimo nga mura ng inyong magahom og bayad, ya kamo pay magbuot. Makasaban gyud mo sa kapitan. Di ba? So, naaman Ma'am Katrina, iya pangutana, unsa kunoy buhaton, no? What should we do about problem sa no right of way? Wala madala sa barangay. Pengon sa korte ni ma'am, no? Ang mga unresolved nga mga kaso, ilabi na, tanang mga kaso, dili lamang sa right of way. Ang mga kaso nga di mo resolve diya sa barangay level in 3 attempts sa pagresolbar o niya dili magpakita ang respondent na ini. Ang katapusang remedy sa barangay captain, sa barangay chairman, mag-issue siya og CFA, Certificate to File Action, kay gapangitaon kana pod sa abogado og jurisdictional kana nga requirement. In other words, kung wala kana, dili kana makuha
ang certificate to file action, it is as if nga ang korte walay jurisdiction sa pagtagad sa gifile nga kaso batok sa usa ka tawo. Muna gitawag nga jurisdictional requirement. Ingon na lang. Ingon na mga proseso. So, file dito sa korte, dito na dahil sugod o istorya. Magakaso. So, nga kung hangyo, ilabi na sa ato mga kaigsunan, kamo nga naadya, naamoy kagahom nga magpagamit, compensated silbi, indemnified kamo, ayaw ay makuling inyong kagulingon. Di man tamo gamot din ibabos kalibutan. Gawas lugar nga mura bitaw og confiscation na ang paghangyo ini sa atong naagapuyo di sa likod nga murag gakahikawan ka na sa imong katungod nga ikaw may tag-iasyuta nga apiki pa ang lugar, alanganin pa ang lugar, murag para gyud nimo unya mura bitaw ang approach murag birahon gyud na kanang katungod sa imong pagpanagya kailang agyan. That is another story. Kung confiscatory ang dating na nila, na dili na mahimo. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Ang atong mga estudyante sa atong special class, I hope nakapupo mo og mga pagtulunan. Kay kapoy biya og tagaw-taw ta din niya wa mo inaani nga mga pagtulunan. Kinsa ganitong ato ang ganina matong buntag adun na te bag-o na to nga ko ano. Sige, thank you. Ako lang ni si Wilson Dalay. Son, mayo nga buntag nimo, may buntag, may hapon nimo si Wilson Dalay. This time unsa na may imong negosyo karon na son. Ang bag-o na to nga estudyante karon nga puna mao si Rosindo Dahan. Sen kining ama kadapit gapuyo sen. Sige lang, next time by Monday sa atong special class, MWF kining atong klase take note 3 to 4 sa hapon. Doon na mo yung mga pautana sa mga butang legal kapanay kamutan ka na sa Nuda Veritas nga ma-inform o ma-educate ang atong mga kaigsunan. Muna nga anugon kayo og dili mo mutabang og panimaan sa atong mga discussion dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Ang bag-o na to nga lain nga estudyante mao si Joyce Yanez, no? Niya si Ma'am Katrina pinakakatapusan nagpasalamat siya. Salamat. Okay, salamat po Ma'am Katrina. Na-explain ko naman og mayo, nasabtan siguro ni Ma'am Katrina ang easement sa right of way. Okay. Wa na tigong panaruguras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Thank you so much, no? Og ato sang jot. Wala. Di mo open akong mo nang gakahang apusahay ba? Okay. Mulagi. Wala. Di na mo katawag nako, di na mo ka-text nako. Kining cellphone ko nako daan niya hinatag pagyo sa atong apo. Ambot na bundak-bundak na mga ni siguro ni. Nakagaston na ba ko? Primero gaston nako 700. Nibalik ko kay mamagyapon mahang up din na yun balik. Siya 500 ang bayaran sir. 500 kay nakalapas naman sa warranty sir. Warranty kadyon lang ha. Kay nikiblat. Nikiblat siya basin og mobalik ra siya. Pero basik ugma pa gid ni siya nihayag na. Sige. Pakuyaw-kuyaw ning ako ang kuan oy. Nya mahal ra bang cellphone karon? Di ba? Binilag barato. Munang ako lang ning antusan. Ano man di ay? Diyan, hayag naman. Diyan, mabasa ko na pagbalik. Niya karon ang topic ni Ma'am. Karong gabi alas 6. Last episode kini sa programang Kalipay nga Mulahutay, ha? Paminaw. Pag-abot ni kamatayon, dako ang atong pagbasol sa atong giusikan nga panahon. Paminaw. Pag-abot ni kamatayon, dako ang atong pagbasol sa atong giusikan nga panahon. Mao ni ang hilisgutan nga importante mo adlip pod ako gamay bo.
Okay, mura bitaw og loaded kayo aga mao ga topic pag-isgutan ni Ma'am. Anyway, andugang hubad paminawa. Alas 6 ang takna sa kagabion, inyo babati din sa Radyo Ultra ang programang Kalipay nga Mulahutay. Sa nga sa tungkoyog karapuna, si Ricky Langga diri sa Pikas nga Lawak, kami moingon ang kadaugan sa Dios lamang nagagikan. Maayong hapon kaninyong tanan.